Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Kabanata 378, isa lang siyang security guard. Kumalat ang tsismis na si Gregory ay nakasagupa ng isang misteryosong kaibigan ng pamilya Clifton, isang taong tila tahimik ngunit napaka-impluwensyal. Si Chelsea Wood, ang opisyal ng pulis na namuno sa kaso, ay lumabas sa TV upang talakayin ang mga krimen ng horse gang. Ang dami ng mga ito ay nakakagulat. Dahil sa kanyang masusing investigasyon, na-promote si Chelsea, at lalo pang tumibay ang kanyang reputasyon bilang isang tapat at mahusay na opisyal. Pinatay ni Alex ang TV at napabuntong hininga. Marahil ay maaari na siyang mamuhay ng payapa. Wala siyang pangarap na maging isang sikat o mahalagang tao. Ang gusto niya lang ay tahimik na buhay kasama si Debbie. Nagpatuloy siya bilang isang security guard, habang si Debbie naman ay nagbalik sa kanyang pag-aaral sa Johns Hopkins University. Isang araw, habang kumakain ng tanghalian si Alex kasama ang ilang kasamahang gwardiya sa isang restaurant, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Jessup ang tumatawag, agad niya itong sinagot. "Alex," sabi ni Jessup, "may ilang tao rito na gustong makipag-usap sa'yo." "Sino?" tanong ni Alex habang bahagyang lumayo sa mga kasama upang hindi nila marinig ang usapan. "2 tao na gustong makipag-usap. Maaari ka bang pumunta rito sa bahay para kausapin sila?" sagot ni Jessup. "Kung gusto nila akong makita, bakit hindi na lang sila ang pumunta rito?" sagot ni Alex. Iginagalang niya si Jessup, ngunit ayaw niyang mag-abala para sa ibang tao. Masaya na siya sa tahimik niyang buhay. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, napagtanto niyang isang biyaya ang kawalan ng kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaki at babae ang pumasok ng mabilisan sa restaurant. Saglit silang tumingin-tingin bago lumapit kay Alex. Ang mamahalin nilang kasuotan ay tila hindi bagay sa simpleng restaurant, at halatang mga mahalagang tao sila. Pumasok si Jessup kasunod nila at lumapit kay Alex. Napalingon ang mga kumakain, nagtatanong kung sino ang mga dumating. "Pasensya ka na sa abala, Alex," sabi ni Jessup na nakangiti at humihingi ng paumanhin. "Pero talagang mapilit ang dalawang ito na makausap ka. Sabi nila, napaka-importante raw." Napatingin ang ilang security guard kay Alex, naguguluhan at nagtataka kung bakit may kilala itong mukhang mayaman at makapangyarihan. Ang dalawang bisita. Ngunit dahil bihira silang manood ng balita, wala silang alam tungkol kay Alex o sa mga nagawa niya noon. Ayaw makialam ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, kaya tinapik nila sa balikat si Alex at sinabing magkikita na lang sila ulit. Pagkatapos, umalis na sila. Ang lalaki, na mukhang hindi kontento, ay umangal habang umuupo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagka-impress. Nang mapansin ito ni Alex, nagbago siya ng ekspresyon, tila naging mayabang. Kinuha niya ang tinidor, dahan-dahang kumain, at ipinakita ang pagiging malamig at hindi madaling lapitan. Ang babae, na halatang hindi komportable, ay agad na nagpakumbaba. "Ethan, narito tayo para humingi ng pabor, kaya dapat kang maging magalang," sabi niya. "Bakit?" sagot ni Ethan Cox na may halong pang-aasar. Isa lang siyang security guard. Nakakatawa ito. Pasimpleng humingi ng paumanhin ang babae kay Alex. "Celia, maliwanag na maling tao ang pinuntahan natin," sabi ni Ethan. "Tara na." Hindi pinansin ni Alex ang sinabi ni Ethan. Dahil dito, pakiramdam ni Ethan ay hindi siya iginagalang kaya tumayo siya, nagbabantang umalis. "Ethan, huwag kang ganyan," sabi ni Celia, pilit siyang pinipigilan. "Wala pa tayong nararating. Huwag mo namang sirain ito." Samantala, si Jessup ay umupo sa tabi ni Alex, hawak ang isang tasa ng tsaa, na para bang walang pakialam kahit umalis si Ethan. "Ang bango naman yan," sabi ni Jessup, nakatingin sa pagkain ni Alex. "Pwede bang tikman iyan?"
Tumigil si Ethan sa paglalakad, at si Celia naman ay umupo ulit. Tinawag niya ang waiter at umorder ng pagkain, tila pilit na bumabawi sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Ethan. Gaano ba kalakas ang isang security guard na ito? Tanong niya sa sarili, sabay iling. Lumabas siya ng restaurant habang iniisip ang sitwasyon. Matapos dahan-dahang ubusin ni Alex ang kanyang pagkain, lumabas siya ng restaurant kasama sina Jessup at Celia. Sa labas, si Ethan ay nakasando sa kanyang kotse, halatang iritado. Tapos na ba kayo? Tanong ni Ethan sa mapang asar na tono. Maging magalang ka, paalala ni Celia. Kausapin mo siya ng may respeto. Security guard lang siya at mas bata pa sa akin, sagot ni Ethan. Bakit ko siya dapat respetuhin? Umihiling-hiling si Ethan, iniisip na baka peke lang si Alex. Hindi niya nagustuhan si Alex at nagdududa siya dito. Si Celia naman, bagamat gustong makipagtalo, ay nanatiling tahimik. Hindi rin siya sigurado kay Alex at mahirap basahin kung ano ang kakayahan nito. Bagamat mayabang, si Ethan ay may dahilan para magmalaki. Siya ay isang master ng Thai boxing, malakas, at maraming karanasan sa pakikipaglaban. Madalas niyang talunin ang mga mas malalaking lalaki kaysa sa kanya. Sanay siyang iginagalang ng mga tao. Kaya ang pagiging walang pakialam ni Alex ay lalong nakairita sa kanya. Tatawagan ko na lang ulit ang aking supervisor para siguraduhing walang pagkakamali, sabi ni Celia na halatang nalilito. Inutusan siyang kausapin si Alex, ngunit tila hindi ayon sa plano ang nangyayari. Habang tumatawag si Celia, naglakad na sina Alex at Jessup pabalik sa Johns Hopkins University. Hayaan mo na sila, sabi ni Jessup kay Alex. Teka, sandali. Sigaw ni Ethan habang halos tumatakbo papalapit. Bakit kayo umalis nang hindi nagpapaalam? Ano? Tanong ni Alex, lumingon pabalik. Hindi niya maintindihan kung bakit napakayabang ng lalaki o kung bakit sa tingin nito ay karapat-dapat ito sa atensyon niya. Hintayin ninyo ako. Sigaw naman ni Celia habang tumatakbo rin palapit. Pasensya na. Tingnan mo siya, singit ni Ethan. Payat ang mga braso at binti niya. Isang malakas na hangin lang, matutumba na siya. Tinitigan ni Ethan si Alex mula ulo hanggang paa, pinapakita ang kanyang panghahamak. Tahimik lang si Alex, nakatayo ng matuwid habang nakatingin ng direkta kay Ethan, hinihintay itong magsalita pa. Lalaban ka ba sa akin? Tanong ni Ethan, pinapakita ang malalaking muscle ng kanyang braso. Bagamat matangkad at payat si Alex, si Ethan naman ay mas malaki at mas mukhang malakas. Sa unang tingin, tila walang laban si Alex kung usapang pisikal na lakas ang pag-uusapan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.